Ganun po mag-connect-connecta si Lord, no? And galing po sa Republic of Cavite, the beloved, Talisay, Dolores. Dolores? Dolores. Ayan. So, welcome po everyone kung saan ka man nagmula. Ako po'y naniniwala, tayo po'y nasa lugar na ito dahil po sa Lord. Amen. Amen. So, hindi ko po alam yung dahilan bakit ka nag-commit kay Lord. Pero as for me, I gave my life to the Lord dahil alam ko siya yung the best na natagpuan ko. Naniniwala ka ba na the best na natagpuan mo sa mundong ito ay ang Panginoon? Amen. So, I don't know your experience kung ikaw ba ay nakaranas ng healing, deliverance, na-encounter mo ba si Lord kaya ka naririto ngayon. Pero naalala ko po noon, I started to commit sa church dahil gusto ko pa ngang mas makilala pa siya. Kaya I show up every Sunday. Alam niyo po, nung nakilala ko po si Lord sa campus, ay nag-start po ako na mag-attend ng church. Actually, sobrang apoy ko po noon, nung time na yon. Grabe po yung binuhos ni Lord na fire, na gusto ko pong makilala pa siya. Kaya hindi po isang church ang ina-attendan ko. Morning, uma-attend po ako sa isang church. Hapon, uma-attend po ako sa another church. Magkaiba po sila ng religion. Yung religion po na na-attendan ko during that time, yung panghapon, ay yung nanghihingi kapag nagpipreach. Yan. So if they do that, conviction po nila yon. We preach the gospel for free dahil alam po natin, ito ay ating natanggap ng libre. So during that time, ay tuloy ko pong kinikilala si Lord. Actually, maganda po yung na-experience ko during that time kasi morning, hope yung naririnig ko. Tapos sa afternoon, parang urgency. Ang preaching ay, paparating na ang Panginoon, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Tapos dumating po yung point na yung amin pong leader, si Ate Madge, ay kinausap po kami. Sabi niya, ang pag-church ay parang pag-aasawa. Na kailangan, hindi pwedeng ito yung asawa mo sa sa umaga, tapos asawa mo sa hapon ay ito. So sabi niya, you have to choose. Alam niyo po, during that time, medyo sad ako kasi choosing moment, may mga friends kami magkakasama, we have to choose a church na pagkokomitan namin. Alam niyo po yung pinili ko during that time, I was praying, Lord, saan kita mas makikilala? Alam niyo po yung pinili ko during that time, yung evident ang presence ng Holy Spirit. Alam niyo po yung binagbasihan ko kung saan yung church na may nagtatangs. No? Kasi yung inaatanan ko po ng umaga, minsan biglang magsasalita yung worship leader ng language na hindi ko maintindihan. So, ako po nun, first time ko narinig ang tongues, ay hindi po ako natakot. Hindi ko alam kung sino dito yung una ka nakarinig ng speaking in tongues tapos natakot ka. Ako hindi po ako natakot during that time. Actually, ako po'y amazed. Hala, ano yung sinasabi niya? Bakit? Hindi ko maintindihan, pero amazing na sasabi niya yon. And during that time, I decided po na doon mag-church kasi I know na the Holy Spirit is there. The presence of the Holy Spirit is evident. And alam niyo po, yun po yung kailangan natin, the presence of God through the Holy Spirit. Sabi niya po natin, presence of God. So, during that time, I desired na ma-receive po yung gift na yon. So, for 5 years, I was praying, Lord, fill me with your Spirit. Lord, gusto ko pong mag-tongues. Lord, gusto ko po yung gift na yon. Every time na magkakaroon ng altar call sa church, una-una po talaga ako ng paglapit kasi gusto kong ma-receive yung gift na yon. Pero alam niyo po, sa dinami-dami ng altar call sa church, never ko siyang na-experience. So, during that time, broken na po ako kasi iniisip ko, ay baka hindi para sa akin yung gift na yan. Siguro aware po ba tayo sa 9 gifts of the Holy Spirit? Di ba, meron doon wisdom, knowledge, interpretation ng tongues, prophecy. Sabi ko, siguro itong mga gift na to, ito para sa akin to. Pero yung tongues, hindi siya para sa akin. Dumating po yung point, may disciple po ako na nililid habang nagpe-pray po sa church. Wala naglay hand sa kanya, bigla siyang naslain, and bigla na lang siyang nagtangs ng kanya. And sabi ko, grabe, yung disciple ko nagtatangs na, ako na naglilid. Hindi pa.
Parang ano ba yung mali sa akin? So alam niyo po, during that time, sobra akong broken kasi ang tingin ko po sa tongues ay para sa mga elite, para sa mga malalim sa pananampalataya. Pag ikaw nagtatangs ka, papasturin ka na. Ganun po yung paniniwala ko po before. Little did I know that that gift is for all of us. Ang regalo po na yon ay para sa ating lahat. Sabihin sa kanila mo, para sa iyo yon. Ibig sabihin po, the gift of speaking in tongues or praying in tongues or praying in the Spirit is for all of us. So, pag-usapan po natin ngayong oras na ito is the power of praying in the Spirit. So, last week po, ano po yung pinag-usapan natin sa nakakaalala? Wala na, di ba? Pray like a son. Yes, sa mga may notes, nakita agad nila. Yan. So, kaya magno-notes po kayo kasi yung mga maririnig nyo po ngayon, ay pwede nyo pong mabaon. Especially kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, tapos may mga nagsasabi sa'yo, ay hindi na yan pang today. Meron pong mga ganyan, hindi ko alam kung nakarinig na po kayo, na sinasabi po nila, yung tongues, it's not for today. Or sinasabi po nila, hindi na yan para sa church or wag yan gawin sa church. So ako po'y naniniwala kung ikaw man ay nagtatangs na, you are praying in the Spirit every single day, may mga bagay ka pa ding matututunan ngayon, especially in defending your faith. Kung ikaw naman ay naririto sa lugar na ito at hindi mo pa siya nare-receive, bago kang Kristiyano, sa mga bago po nating nakakasama dito, and you're desiring, Lord, gusto ko yun ma-receive today, if you will believe, matatanggap mo yon sa araw na ito. No? So, I believe hindi po yan pinagdadamot ng Lord. Ngayon, first thing po that I wanna highlight today, para po lay down po yung foundation nito. The Holy Spirit doesn't just indwell, He infills. Sabihin nga po natin, indwell. Sabihin naman po natin, He infills. Ang Holy Spirit po, nung tinanggap po natin si Jesus sa buhay natin, taas po ang kamay ng mga tumanggap kay Jesus. Amen. So all of us here, nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, ang sabi po ng Biblia, open your Bible sa Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. Ito po yung sabi, nung binigay mo yung buhay mo sa Panginoon, sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan at kayo na sumampalataya sa Kanya, ay tinatakan. Sabi nga po natin, tinatakan. Tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. So, nung ikaw daw po ay sumampalataya kay Jesus, may tatak ka na. Sabi sa kanila mo, may tatak ka na. Hindi po 666. Wala pa pong ganyan. Alam niyo po yung seal natin? Our seal is the Holy Spirit. Alam niyo po ba that even evil spirits, nakikita po nila yung seal na mayroon ka. That every time the Holy Spirit looks at, the evil spirit looks at you, ang nakikita po nila ay Holy Spirit. Nagliliwanag ka. Tingnan nyo nga po yung katabi mo kung nagliliwanag. Yan. Ang liwanag po na mayroon iyan ay ang banal na Espiritu. In short, when you believe in Jesus, the Holy Spirit lives inside of you. So, ibig sabihin po, hindi na yun pagdududa kung ngayong oras na ito ikaw ay sasampalataya kay Jesus. Ang banal na Espiritu ay nasa sayo na. Alam niyo po yung question ko po dati, nung hindi ko pa po nare-receive yung gift ng Holy Spirit na speaking in tongues or praying in the Spirit, iniisip ko po noon, baka wala pa sa akin ng Holy Spirit. Pero alam niyo po ba, just because hindi nagmamanifest yung gift sa'yo doesn't mean wala kang Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay ibinibigay sa lahat ng sasampalataya kay Jesus. So, kung ikaw, kanina nagtaas tayo ng kamay sa lahat ng sumasampalataya kay Jesus, ay, kung sumasampalataya kay Jesus, nagtaas ka ng kamay, meaning nun, the Holy Spirit is given to you. Sabi mo sa katabi mo, nasa sayo ang Holy Spirit. Ngayon, sabi po sa una nating point ay the Holy Spirit doesn't just indwell, He infills. Ibig sabihin po ng indwell, nakatira na ang Holy Spirit sa katawan mo. Magsabi ng amen ang naniniwalang nakatira ang Holy Spirit sa katawan niya. Amen. Kahit kano kadumi yan, kahit di ka naligo, kahit mabaho ka ngayon, wala kang pabango. Ang totoo po, the Holy Spirit lives inside of that body. Ang point po,
may indwelling ng Holy Spirit dyan. Sabi nga po natin, indwelling. Pero, ang sabi po ng Panginoon, the Holy Spirit is with you and He will come to you. He will be in you. Hindi lamang po siya maninirahan sa katawan mo, ikaw ay pupuspusin din niya. Tingnan niyo po, sabi sa John 7:38 to 39. Open your Bible, John 7, verse 38 to 39. Ito po yung sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang ilog ng tubig na buhay. Sabihin po natin, ilog ng tubig na buhay. Sa English po, rivers of living water. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ng ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. So during that time, wala pa pong kapuspusan ng banal na Espiritu dahil si Jesus po'y kasama nila. Pero ang sabi po ng Bible, dahil aakyat na si Jesus sa heaven, mag-iiwan po siya ng Espiritong kasama natin. Ngayon, ang point po, hindi lamang gusto ng Holy Spirit manirahan sa'yo, gusto po ng banal na Espiritu na mag-umapaw ka. Sabi niya po natin, mag-umapaw. Pag sinabi po mag-umapaw, nag-o-overflow. Mula po sa iyong tiyan, sabi dito sa Bible, out of your belly will flow rivers of living water. Alam niyo po yung dahilan bakit gusto ng Panginoon patirahin ang Holy Spirit sa iyo? At gusto ng Lord na mag-umapaw ka sa banal na Espiritu. Ito po yung reason sa Ezekiel 36:27. Babasahin ko po sa English. Sabi po dito, I will put my spirit within you. Sabihin pa natin, within. And cause you to walk in my statutes, you will keep my judgments and do them. Sabi po dito ng Panginoon, ilalagay ko sa loob nyo ang aking Espiritu. At dahil daw po doon, makakalakad ka sa tuntunin ng Diyos. Sa Tagalog po, babasahin ko, aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Sino po dito aminado ka na hindi madaling sumunod sa Panginoon? Amen. Napakahirap. Pero alam niyo po, alam niya ng Panginoon. Hindi kanya iniligtas para pahirapan. Meron ba dito naisip mo minsan, si Lord, pinapahirapan ako Nakakilala ko sa Kanya, tapos ang hirap-hirap sumunod. Alam niyo po, hindi ka pinapahirapan ng Panginoon. Nakakilala ka sa Kanya, mahirap lumakad sa kabanalan, pero ang sabi po sa Ezekiel 36:27, binigyan Kanya ng katulong, pinatira sa loob mo, para makalakad ka sa kabanalan. Ngayon, kung ikaw ay aminado na mahirap lumakad sa kabanalan, mas lalo mo dapat naisin na dumepende sa banal na Espiritu at mag-umapaw sa Kanya palagi. Kasi ang katulong mo, ulitin ko po, sino po dito nahihirapan kang lumakad sa kabanalan sa katwiran ng Panginoon? Amen. Kung aminado ka, good place po yan kasi at least alam mo. Pero ngayon po, ang dapat po nating nasain, palaging dumepende sa Holy Spirit kasi kaya nilagay ang Holy Spirit sa loob mo para tulungan kang mapaluguran ng Panginoon. Kasi kung tayo hindi kaya, sabi mo sa kanila, hindi mo kaya. Pero sa pamamagitan po ng Holy Spirit, kaya na natin. Sabi mo sa kanila, kaya na natin. Thank you, Lord. Yan. So, yun po yung una kong gustong ibigyan din para lang po aware tayo ng Holy Spirit gusto niyang pag-umapawin sa atin. And every time po we pray in the Spirit, it is the Holy Spirit na pinapadaloy po natin sa atin pong bibig. Kasi kung ano po yung laman, yun po yung lalabas, yun po yung mag-uumapaw. So second thing po, tongues is the initial evidence of the infilling of the Holy Spirit. So sa church po na ito, hindi na po big deal na tayo po ay nagtatangs. I mean, hindi na po siya something na, gusto ko din magtangs. Kasi majority po sa atin, nagtatangs na. Pero alam niyo po, during that time that I was desiring to be filled with the Holy Spirit, sobra po akong disappointed na bakit di ko siya nare-receive. Tapos sabi pa daw,
ang tongues daw po ay ebidensya na ikaw ay napuspos ng Holy Spirit. So iniisip ko po noon, dahil hindi ako nagtatangs, hindi ako puspos ng Holy Spirit. Akala ko po dati ganun. Pero during that time, naunawaan ko, pinuspos ako ng Holy Spirit, hindi ko lang ginagamit, hindi ko lang nilelet out. So ang tongues po, ito po yung unang ebidensya na ikaw ay napuspos ng banal na Espiritu. Hindi lang po ito yung evidence. Ang matibay na evidence, ikaw ay may joy, ikaw ay may love, ikaw ay may gentleness. Yung fruit ng Holy Spirit. When it is seen sa iyo, it is the evidence. Pero initial evidence, kasi nung napuspos po ang mga disipulo sa Acts chapter 2, sila po ay nagtangas. No? So initial lang siya. Sabi nga po natin, initial. Pag sinabing initial, hindi lang yun yung kabuuan ng ebidensya. Pauna lang yon. Pauna lang. No? So, ngayon, again, mahalaga po ito. 4 na types po ng tongues na makikita po natin sa New Testament. So, if ikaw ay nagtatangs, mahalagang alam mo ito kasi, again, may magsasabi sa'yo, bawal yan gawin. Ba't nyo ginagawa yan sa church? May magsasabi sa'yo, ay, hindi na yan para sa araw, sa ngayon. Or sabihin nila, dapat may interpretation. Ngayon, para maunawaan po natin, paano natin i-deal yung mga yon, ito po yung 4 na uri according po sa Bible. Una po, tongues as a sign. Sabihin po natin, sign. Tongues as a sign to the unbeliever. Mababasa po natin yan sa unang Korinto 14:22. 1 Corinthians 14, verse 22. Sabi po dito, kaya nga ang mga wika ay tanda, hindi para sa mga sumasampalataya, kundi para saan daw po, sabi sa inyong Bible? Sa mga hindi mananampalataya or sa unbeliever. So, balit ang propesiya ay hindi para sa mga hindi mananampalataya, kundi para sa mga sumasampalataya. So, personally, nangyari po ito sa akin dahil nga po ako po'y na-amaze sa tongues, naging sign po siya sa akin na sumasama sa mga ito ang Holy Spirit. So, ang sabi po dyan, it is a sign to the unbelievers. Ngayon, nangyari din po ito sa Acts chapter 2, verse 8. Open your Bible, Acts chapter 2, verse 8. Sabi dito, when the Holy Spirit comes, nagtaka po yung mga tao. Kasi sabi nila, paanong naririnig natin ng bawat isa sa atin ang ating mga sariling wikang kinagisnan. So sabi nila, napuspos po yung mga disciples, narinig po nila yung mga language. Alam niyo po, nangyari din po ito. Meron pong isang pagkakataon sa Azusa Street Revival. Ito po yung 100 years ago na. Nangyari po ito sa Los Angeles. Bali, nagkaroon po doon ng revival, maraming tao po ang naliligtas. Meron po doon mga unbelievers na umattend. So may mga umaattend po, naliligtas po sila. Sa isang gabi po, isang pagkakataon, mayroon po sa gathering na yon, biglang lalaking tumayo at nagtangs po siya bigla. At maya-maya po, nung nagtangs po yung lalaki na yon, biglang sa likod po may isang lalaking humagulhol. Umiyak po siya. Siya po pala ay unbeliever na first time niya naka-attend sa gathering na yon. Alam niyo po kung bakit humagulhol po yung lalaki? Kasi yung sinabi po nung isang nagtangs na nasa unahan ay, sabi niya, Jesus died for you. Jesus loves you. Come to Him. Sa lengguwahe po nung lalaki na yon na unbeliever na umattend. So during that time, yung lalaki po na yon, nag-decide siya na ibigay ang buhay niya sa Panginoon. Naligtas po siya ng gabing iyon. Isa lang po yun sa senaryo. Pero nangyari, marami pong storya sa revival po na yun na ganun yung nangyayari. Na dahil po sa tongues, narinig po nung unbeliever na sinasabi nung isa yung kanyang lengguwahe at naging sign po ito sa kanya. So ang point po, ang tongues po, ginagamit din po ito ng Panginoon as a sign to the unbeliever para sila po ay masave. So, second thing po, second type ng tongues, tongues for intercessory prayer for others. Tongues po na ginagamit para mag-intercede. Sabi nga po natin, intercede. Pag sinabi po natin intercede, namamagitan ka, you're standing in the gap between God and the man that you are praying for. So kapag tayo po nananalangin, basahin po natin Romans 8:26 kung ano po ang ginagawa ng Holy Spirit. Romans 8:26. Sabi po dito,
at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong. Sabihin po natin, tumutulong. Alam niyo po, kung babasahin niyo po yung Bible, lagi niyo po maririnig dyan that the Holy Spirit helps. The Holy Spirit helps in our weakness, sabi po dito, sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Si Apostol Pablo po ang nagsasabi nito. Hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. So kung ikaw, hindi mo pa gamay manalangin, quits po. No, parehas po. Parang same situation din po ito ni Apostle Paul during that time. Pero sabi niya po dito, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan. Sabi po natin namamagitan. Nang may daing na hindi maipahayag. So sabi po dito, ang Holy Spirit daw po ay namamagitan. So every time you pray in the Spirit, dito po sa church, tayo po ay may habit na manalangin para po sa mga tao. And we practice this intercessory gift of praying in tongues during ng atin pong Tuesday at saka Saturday service. So tayo po ay nagtatangs. Gayun din po, every morning we meet together para po magtangs, 5 a.m. Taas nga po ang kamay na nakakasama sa 5 a.m. prayer. Kalahati lang. Minsan oo, minsan hindi. Yan. So, nakakatuwa po kasi marami po sa atin nakaka-join ng 5 a.m. prayer. And we also practice that kasi naniniwala po tayo, hindi natin alam manalangin ng nararapat. Pero pag ang Holy Spirit ang nag-pray, sabi ni Apostol Pablo, siya ang dumadaing na mga daing na hindi mo mailagay sa salita, ni hindi mo masabi. So we believe in the power of that. Kaya kung ikaw po ay hindi pa nakaka-join, gising ka naman na ng alas 5. Join po kayo, especially po sa mga magulang natin na naririto. Habang kayo nagpe-prepare po sa pasok ng mga bata, nagluluto, alas 5, join po kayo 5 a.m. to 6 p.m. po yun. Ngayon, kung kayo po hindi available ng umaga, sina Pastor Alvin po may ginagawa ng panggabi. Alas 9. Alas 9. Ayan, ang gabi. So, pwede po kayo mag-join. Yun po ay public Google Meet. Ngayon, kung gusto niyo pong mag-join ng morning, itap nyo po ang inyong leader at sabihin sa kanila na gusto nyo pong mag-join ng 5 a.m. prayer. Kasi naniniwala po tayo, it is very, very powerful. So, yung pag-uusapan po natin about praying in the Spirit, bale 2 weeks po natin itong gagawin. So, next week pag-usapan po natin yung benefits or yung benepisyo ng pananalangin sa Espiritu. Pero, nangyari din po sa isa pong senaryo sa buhay po ni Pastor Jack, kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay sa California nangyari. So si Pastor Jack po, habang siya po ay nasa bahay, bigla niya pong naramdaman yung sudden urge na manalangin. Nakakaramdam po ba kayo nun minsan? Na sobrang busy mo tapos kailangan ko mag-pray ngayon. The Holy Spirit is telling me to pray. Nangyari po yon kay Pastor Jack na habang siya po ay nasa bahay, siya po ay ina-urge ng Holy Spirit na mag-pray. Alam niyo po, during that time, pasok siya sa kwarto, lumuhod nga siya at nanalangin. He prayed in the Spirit. Tongues lang siya ng tongues. Matagal po siya nagtatangs hanggang maramdaman niya na sabi ng Holy Spirit, okay na. Nalift na yung burden na mag-pray siya. Alam niyo po, maya-maya, nung kahapunan, may tumawag po sa kanya. Ang tawag po ay emergency. Sinasabi, Pastor Jack, yung anak mo ay na-aksidente. Sirang-sira ang kanyang sasakyan. And ang miracle po doon na nangyari, yung anak po ni Pastor Jack, nakalabas po dun sa sasakyan nang walang kahit anumang galos. Alam niyo po nung tinanong niya, anong oras nangyari yung aksidente? Ang sabi po ng kausap niya, nung oras po, parehas na oras, nung siya ay nananalangin sa Espiritu. And ang reason po pala kung bakit siya in-urge ng Holy Spirit to pray is para dun sa kanyang anak na maa-aksidente. So dahil po sa praying in tongues na ipamagitan niya yung anak niya na may involve sana sa aksidente at naligtas yun. Imagine, hindi mo alam, sa iyo palang pananalangin sa Espiritu, may kamag-anak ka na naliligtas. May kamag-anak ka sana na mapapahamak, pero because you pray in the Spirit, sila po ay nasa safety. Sila po ay inalis ng Panginoon sa kapahamakan. So again, ang tawag po doon, tongues for intercessory prayer.
No, that is for the intercession. So again, we are in a church na we allow the Holy Spirit to pray through our mouths. Kasi tayo po'y naniniwala, this is the time na kailangan pong mag-arise ng maraming intercessor. Sabi mo sa kanila mo, arise. Yan. So pangatlo pong uri ng tongues, ayon po sa New Testament, is tongues for worship. Sabi po natin worship. And personal edification. Sabi po natin edification. So yung una po, worship, and then the other is edification. Mababasa po natin ito sa 1 Corinthians 14, verse 14 to 15. 1 Corinthians 14, verse 14 to 15. Sabi po dito, sapagkat kung ako'y nananalangin sa wika, ang aking espiritu ay nananalangin, ngunit ang aking isipan ay hindi mabunga. Kasi tuwing nananalangin ka sa Holy Spirit, you pray in the Spirit, you pray in tongues, yung iyong spirit, naunawaan niya yun, pero yung isipan mo, hindi niya magets kung ano yung sinasabi mo. Ngayon, sabi po dito sa verse 15, dahil daw po doon, sabi ni Apostol Pablo, ano kung gayon ang aking gagawin? Sabi niya, ako'y mananalangin sa Espiritu at ako'y mananalangin din sa aking isipan. Ako'y aawit sa Espiritu at ako'y aawit din sa aking isipan. So ang sabi po dito ni Apostol Pablo, pwede palang gamitin po ang pagtatangs para sambahin natin si Lord. No? So tongues can be used to worship. Kung lalagyan mo ng tono ang iyong tongues at iisipin mo, I sing this for the Lord, naniniwala po ako, you can flow in singing in the Spirit. Or pwede kang umawit sa Espiritu at katotohanan, sumamba ka sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. So that is for worship. Ngayon, sabi din po sa verse 2 to 4, sa same chapter po, sapagkat ang nagsasalita ng ibang wika ay hindi sa tao nagsasalita, kundi kanino daw po? Sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, yamang sa Espiritu siya nagsasalita ng mga hiwaga. Sabi po sa verse 3, subalit ang nagsasalita ng propesiya ay nagsasalita sa mga tao para sa kanilang ikatitibay, ikasisigla at ikakaaliw. Ang nagsasalita ng ibang wika ay pinapatibay ang sarili, ngunit ang nagsasalita ng propesiya ay pinapatibay ang iglesia. So tuwing ikaw daw ay nagtatangs, pinapalakas mo ang iyong sarili. Sino po dito nakakaranas ka ng panakanakang panghihina? Yan, panakanaka. Or pabugso-bugso, yan na panghihina. Ibig sabihin, malakas ka ngayon, tapos maya-maya mahina ka. Meron po bang ganun dito? Oy, malalakas. Thank you, Jesus. Dahil ang mga taga-Revival Hub ay lagi pong malakas. Ako po, thankful ako talaga. Sino po dito aamin ka na dumarating talaga po ang panahon ng panghihina? Amen. Oy, dumami. Parang na-realize sila, hindi pala. Baka mabuwal ako dito. So, ngayon, tayo po mga Kristiyano, normal po sa atin na dumarating po yung panghihina. Dumarating po ang kalungkutan, ang pagkawasak ng puso, ang panghihina ng katawan, ng espiritu, pagkalungkot. Pero alam niyo po, ang sabi po dito ni Apostol Pablo, kapag pala ikaw ay nagtatangs, pinapalakas mo ang iyong sarili. Ang tanong po dito, sino po ang gusto laging malakas? Amen. Ang susi po, isa sa mga susi, palakasin mo, patibayin mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pananalangin sa espiritu. Sabi po ni Apostol Pablo. Ngayon, ito po yung last, at dito po nadidivide ang church. Tongues with interpretation in a church service. Pakinggan niyo po ito ng maigi kasi meron po kayo makakaharap na magsasabi sa inyo, ang tongues hindi na yan para sa church. Ang tongues hindi na yan para sa ngayon. Para maipaliwanag niyo po ito ng maayos, pag may nakausap kayong ganun, papakita sa inyo yung verse na ito nakasulat sa 1 Corinthians 14 verse 22. Basahin po natin. 1 Corinthians 14 verse 22. Sabi dito ni Apostol Pablo, kaya nga ang mga wika ay tanda, hindi para sa mga sumasampalataya, kundi para sa mga hindi mananampalataya. Sabi po sa verse 23, kaya't kung ang buong iglesia ay nagkakatipon at ang lahat ay nagsasalita ng mga wika at pumasok ang mga hindi naturuan o hindi mananampalataya, hindi kaya nila sasabihin kayo yung mga nasisiraan ng isip? Yan, sasabihin po nila, bawal yung tongues sa church kasi ma-offend yung unbeliever. Pero sabi din po sa verse 22,
masasave yung unbeliever pag may nagtatangs. Parang ang gulo po nito. Parang dito po naguguluhan yung mga tao. Like, iniisip po nila, akala ko ba para sa unbeliever? Bakit ma-offend yung unbeliever pag nagtatangs yung church? So, ganito po siya. Yung tinutukoy po ni Apostol Pablo na lahat ay nagtatangs. Kung makikita nyo po sa verse 24, subalit ang lahat na nagpapahayag ng propesiya, tas may pumasok daw po na hindi mananampalataya, pag lahat ay nagpo-propesiya, baka masave po yun at mamangha yung unbeliever na papasok kasi kinakausap ako sa aking puso. So ganito po yung image niya. Nung panahon po nito sa Corinthian church, yung mga Kristiyano po, meron po tayong tinatawag na speaking in tongues or you are preaching sa pamamagitan po ng tongues. Ibig sabihin po nun, may tatayo sa stage, tapos magtatangs, mensahe para sa church. Sasabihin nila, may message si Lord sa church, tapos, yung mga tao, parang isipin nila, ano yung mensahe ni Lord? Parang hindi naman namin magets ano yung pinaparating ni Lord. Tapos may tatayo na naman, i-edify yung church sa pamamagitan ng tongues. Yung mga tao, ano meron? Sabi ni Apostol Pablo, kung lahat ay magtatangs, hindi kaya maisip ng mga unbeliever, may mga hindi nila alam yun, nababaliw yata yung mga ito. Kasi, may pupunta sa stage or sa panahon natin ngayon, may stage kasi before, wala naman. Pero may magsasalita tapos hindi naman gets sa mga tao. Ngayon, sabi niya po sa verse 24, subalit kung ang lahat ay magpopropesiya, ibig sabihin, merong magsasalita at mensahe ng propesiya mula sa Panginoon. Ang sabi dito, mapapalakas daw po yung mga tao. So ang pinopoint out po nito ay pagpipreach or pagdadala ng mensahe in tongues. Hindi po ito praying in the Spirit. Hindi rin po ito for personal edification or intercession. Yung tongues po na tinutukoy dito ay yung pagbibigay ng mensahe sa pamamagitan ng tongues at kailangan po nito ng interpretation kasi yung mensahe po ay para sa church. Ngayon, possible ba yon? Personally po, naka-attend po ako ng service na may nagpipreach tapos offended po ako dun sa nagpipreach. Kasi meron siya nagawa na personal sa akin. So, dahil po doon, tuloy-tuloy po yung service. Ngayon, dumating po yung point sa dulo, nagtangs po yung preacher. Tapos maya-maya, may tumayo, kinuha yung mic. Nagbigay ng interpretation dun sa tinangs ng preacher. Ang sabi, meron sa lugar na ito na hindi ka nagpapatawad, sinasabi ng Panginoon, magpatawad ka. And sabi ko, grabe, ako yun Sa preacher pa ako nagagalit. So parang sabi ko, parang ako yung kinoconvict ni Lord. Parang amazed ako during that time kasi pwede pala yun na merong tongues tas may kumuha for interpretation at sabihin sa'yo yung message. Ngayon, nagpa-altar call ngayon yung preacher. Sabi niya, if you have that unforgiveness, pumunta ka dito sa unahan, isuko mo yung unforgiveness na yan. So lapitan yung mga tao. Siyempre ako noon, mataas. Hindi po ako lalapit. Nanatili po ako sa kinauupuan ko. Pero padulo na, paubos na yung mga pinagpe-pray sa harapan, ang tindi ng conviction ni Lord sa akin, lumapit ka. So ako po yung panghuling umalis sa akin, natatayuan ko at lumapit sa unahan para isuko yung unforgiveness that I have. Alam niyo po yung experience ko, naiwan ako dun sa harapan, may nagpe-pray sa akin, at dun ko unang naranasan, nagsishake sa presence ni Lord. Sa atin normal po natin nakikita yon. Pero during that time, bagong mananampalataya, first time ko po naranasan, at kada top nung nagpe-pray sa akin, may mga sinasabi siya, hindi ko maintindihan kasi ang ingay nung lugar. Kada top niya, nararamdaman ko yung kuryente. Amazed po ako during that time. Sabi ko, wow, amazing naman yung kamay niya, may kuryente. Every time na ganun niya, bigla akong mas lalakas yung shake ko kasi ramdam ko yung power sa kanyang kamay. So during that time, nakatulong po yung tongues with interpretation sa akin. So ang point, yung tinutukoy po dito ni Pablo, hindi pwede na lahat magbibigay ng mensahe in tongues. Iisipin ng mga unbelievers, nababaliw itong mga to kasi hindi naman nila naiintindihan yung mga sinasabi nila. Imagine nyo po, magpipreach ako dito ng 1.5 hour gamit ang tongues. Ano po kaya? Tutulugan nyo po ako kasi hindi nyo maiintindihan. Alam nyo po ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko po, andyan din po yun, kung makikita nyo po, pakisigaw po kung anong verse. Sabi niya, kung ako ay mas maigi pa na magsabi ako ng 5 salita. Sige po, pahanapan nga po. 5 salita na mauunawaan. Yan, meron na po nakakita.
Verse 19, ngunit sa iglesia, mas nanaisin ko pang magsalita ng 5 salita sa pamamagitan ng aking pag-iisip upang makapagturo ako sa iba kaysa 10,000 salita sa ibang wika. Alam niyo po, sinearch ko po kung gaano katagal sabihin ang 10,000 salita, ang lumabas po ay 1.5 oras. So sinasabi dito ni Pablo, mas maigi pang 5 words lang ako magpipreach. Kaysa mag-preach ako ng 1.5 hours sa salitang hindi nauunawaan, magsasalita na lang ako ng 5 salita para mapalakas kayo kaysa yun sa hindi maunawaan. So ang pinapoint po dito ni Pablo, magpipreach siya ng message kahit maiksi lang para mapalakas ang Kristiyano. Kaysa mag-preach siya gamit ang tongues, salitang hindi maunawaan, tapos hindi naman napapalakas yung church. So again, ang dahilan po, bakit po sinabi ni Pablo na kailangan ng interpreter, ay dahil preaching po or message for the church, yung tinutukoy niya dito. Ngayon, ang sabi ni Pablo, kung walang message, kung walang interpretation, ano daw pong gagawin? Bumalik ka na lang sa upuan mo, manahimik ka doon, kausapin mo ang Diyos. Sa Diyos ka na lang magtangs. Ibig sabihin, in-encourage pa din niya, pwede ka pa din magtangs, pero wag na lang dun sa harapan kasi wala namang interpretation. Like, message siya, sabi mo message para sa church, pero hindi naman, wala namang interpretation. Ngayon, sa ginagawa po natin, bakit nagtatangs tayo sa harapan? Wala namang interpretation. Again, babalikan po natin yung mga naunang points. Ang tongues ay for worship, ang tongues pwede pong pang-intercession. So whenever we intercede, we allow the Holy Spirit to pray in tongues. Kaya nagpe-pray din po tayo together. We do it most of the time sa intercession, hindi naman po sa church service. We also sing in the Spirit habang tayo po'y nasa church service. Meron po, at times sinasabi natin, come on, pray in the Spirit, come on, just pour out your worship in the Spirit kay Lord, and then magtatangs po yung buong church. Kasi hindi po siya for interpretation. Yung tongues po na ginagawa natin, it is for the Lord, it is to edify yourself, or it is to stand in the gap for other people. Klaro po ba? Amen. So, I hope clear po yun sa atin. Just in case mayroon pong magsabi sa inyo na ang tongues hindi na for today, kailangan na niya ng interpretation, at least alam mo na, hopefully, tayo po'y nakinig para naunawaan po natin yon. Kung kayo po'y lutang habang ina-explain ko po yun, meron po tayong live. Mabubura po yan within 30 days. So within 30 days, inyo pong i-rewatch. Para maunawaan nyo po, just in case maka-encounter ka ng ganon. Pwede po yung i-rewatch. Kung hindi, i-upload naman din po yan. Mga after 1 or 2 weeks, ma-upload po yan sa YouTube natin. Again, ina-highlight ko po ito kasi mahalaga po ito dahil napaka-precious po ng praying in the Spirit to the point na until now, ito po'y pinapersecute ng kaaway. The enemy is so against speaking in tongues dahil the enemy knows its power. Alam niyo po kung bakit? Sabi ni Apostol Pablo, when you pray in the Spirit, when you pray in tongues, you speak to God. Sino daw po ang kausap? Si God, ang Lord, ang Diyos. Ibig sabihin, galit na galit siya kasi hindi niya nauunawaan yung sinasabi mo kay Lord. So in short, it is a privilege na ibinigay po sa atin. Yan. So, another thing that I wanna highlight po, being filled is the goal, speaking it out is the overflow. So ang goal po natin, whenever we approach the Lord, ay tayo po ay mapuspos. Sabi nga po natin, mapuspos. Alam niyo po ba, ang kapuspusan ng Holy Spirit, hindi lamang po pang Sunday, hindi lamang po pang revival gathering. Ang kapuspusan ng Holy Spirit, gusto niya itong ibigay sa iyo araw-araw. Gusto niya po itong ibigay sa iyo araw-araw, pero He is waiting for you to come to Him and seek that infilling. Na Lord, puspusin niyo nga po ako ng inyong espiritu. Alam niyo po, alam ni Pablo ang power ng praying in the Spirit or being filled with the Holy Spirit. Kasi naalala niyo po, nung panahon po na siya ay inengkwentro ng Panginoon, saan po yun nangyari? Road to Damascus. Sa kalsada po papunta sa Damascus, na habang si Pablo po ay papunta para patayin ang mga Kristiyano, legit po yun nangyayari. Parang ngayon po sa Iran, pinapatay po doon yung mga Christian. Tuloy-tuloy po yun. Sa China, ganun din po. Sa Saudi, sa Middle East, ganun din po, pinapatay po yung mga Kristiyano. During that time, on the way si Pablo para pumatay ng mga Kristiyano, siya po ay nalaglag sa kanya pong kabayo at siya po ay
nabulag. And then sabi ni Lord sa kanya, pumunta ka sa bayan na yon. Tapos sabi ni Lord, after 3 days, sabi niya, sabihin ko sa yung gagawin mo. Ang ginawa po ni Pablo, siya po yung nag-prayer and fasting. 3 days po siyang walang kinain, walang ininom na kahit ano. 3 days po yan. Sino po dito nakapag 3 days, walang tubig, walang pagkain? Seryoso? Wow. So, hindi po siya advisable masyado na gawin natin yung wala talagang water. Pero si Pablo, ginawa niya po during that time kasi he is so desperate para maranasan po si Lord. And during that time ay nangusap ang Panginoon kay Ananias. Sabi ni Ananias, ito si Pablo, nananalangin siya during this time. Gusto kong puntahan mo siya, ipatong mo ang iyong kamay sa kanya at matatanggap niya ang Holy Spirit. So sabi ni Lord sa kanya, matatanggap niya ang Holy Spirit. So during that time, hindi naman po yun naka-account sa Book of Acts na nagtang si Pablo. Pero ako po yung naniniwala, pag binabanggit po ng Bible na napuspos ng Holy Spirit, matik po nag-overflow sa tongues. Kasi si Pablo po, siya po yung preacher talaga na nagsasabi na, I want all of you to speak in tongues. I desire all of you to speak in tongues, sabi ni Pablo. And sabi pa niya, I speak in tongues more than you all. Imagine, wow naman, Pablo. Ang lakas na sabi niya yon. Sure talaga siya. I don't know kung 24 hours ba siya, baka 20 hours at least man lang, na lagi siya nagtatangs. Pero, sure siya na mas nagtatangs ako kaysa sa inyong lahat. Hindi ko alam kung gaano katagal yon. Kung tayo nagtatangs everyday, si Pablo sabi niya, I speak in tongues more than you all. Ibig sabihin po, grabe po yung pagkakumbinsi niya that there's power in praying in the Spirit. Kasi alam niya po, dati matalino siya, dati ang dami niyang alam, pero nung napuspo siya ng Holy Spirit, hindi talino, hindi alam. Sabi niya nga, pinipreach ko ang gospel with simplicity para hindi mapawalang kabuluhan ang karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, sinasabi niya, hindi ako sa karunungan ko bumabase, kundi sa anointing ng Panginoon. Kasi dati, matalino siya. Dati, alam niya lahat yung Bible. Dati, kabisado niya yan. Pero, sabi niya, ngayon, alam niya na kung kanino siya dadepende. And it is in the Lord through the Holy Spirit. Kaya si Pablo po, grabe po yung preaching niya about praying in the Spirit. Nakasulat po yan sa 1 Corinthians 14 pa din, sa verse 18. Doon niyo po sinabi na, ako'y nagpapasalamat sa Diyos na ako'y nagsasalita ng mga wika, higit kaysa sa inyong lahat. Wow. Buti hindi nabuwal si Pablo during this time. Pero alam niyo po kung bakit siya nasabi to, kasi sure lang siya na ginagawa niya yon and nag-o-overflow lamang siya palagi. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang sabi po sa Lucas 6:45, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Sabi nga po natin, abundance. So mula po sa pag-uumapaw sa ating puso, lumalabas po ito sa ating bibig. So ang point po, ang praying in the Spirit, ito po ay pagsasalita ng nagmumula po, sabi ng Panginoon, out of our belly. Mula po sa ating loob, ito po'y lumalabas. Ibig sabihin, kung saan ka puspos, yun yung lalabas sa bibig mo. Kung ikaw ay puspos sa reels, anong lalabas sa bibig mo? Aray ko? Narinig ko kanina. Kung ikaw ay puspos sa celebrities, anong lalabas sa bibig mo? Kung ikaw ay puspos sa mga palabas sa TV, ano ang lalabas sa bibig mo? So, yun po kung saan tayo puspos, yun po yung mag-uumapaw sa atin. Ngayon, ganoon din po ang dahilan bakit po tayo ina-encourage po natin that we pray in the Spirit. Kasi when we are filled with the Holy Spirit, we overflow with the Holy Spirit. Sino po dito gusto mag-umapaw sa presensya ng Banal na Espiritu? Amen. If we want that, i-exercise po natin ito that we really pray in the Spirit. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Pag ikaw ay puspos ng Holy Spirit, mananalangin ka din sa Holy Spirit. So another thing po, I think last na po ito, hindi. Second to the last. Praying in the Spirit surrenders your tongue to the Holy Spirit. Sino po dito naranasan mo nang maipahamak ka ng iyong dila? Amen. Ang sabi po ng Bible, maliit lamang iyang dila na yan, pero ang sabi, sabi po sa James 3:8, pwede pong ma-shift niya ng iyong buhay.
makapag-cause yan sa iyong buhay ng pangit or ng maganda if you're gonna use that. Kasi very powerful po ang ating tongue. Alam niyo po, personally, naranasan ko po ito before. Ako po ay grade 3. Hindi ko po nakabisado ang multiplication table. I think hanggang ngayon, hindi ko po ito memorize. Confession. Sabi ni Zach, pwede pala yun. Nakatawid naman po ako. Nagka-calcu na nung high school. So, nakatawid ako. Nung grade 3, biggest fear ko po, kaya na-off po ako talaga sa math. Kasi dahil sa multiplication table. Feeling ko, ang bobo ko kasi hindi ko masaulo yung multiplication table. So, nangyari po, grade 3, ako po yung napahiya sa klase dahil hindi ko po sa ulo ang multiplication table. Nagsosolve ako sa, alam mo yung tinatawag, okay, Mr. Rosas, punta ka dito, solve mo to. Sabi ko, times... Sa ulo ko po yung hanggang 6 times 6, 6 times 7, 6 times 8 onwards, di ko na po sa ulo. Sa ulo ko na 7 times 7, 8 times 8, 9 times 9, 10 times 10. Yan. So nagtapat na si 8 times 9, tsaka si 7 times 9, 7 times 8. Oh no, hindi ko alam, nalilito na ako dito. So na-stuck po ako sa board na nagsosolve nung math problem. Ang galit po ng teacher ko, hindi mo pa din sa ulo, sinaul natin yan mula nung nakaraang quarter. Sabi niya, assignment mo next meeting, magre-recite ka ng multiplication table. Hindi ko nga masaulo, parang traumatized nga ako dun sa multiplication table. So, ang ginawa ko po, dahil doon, pag uwi ko ng bahay, sabi ko sa mama, masakit ang ngipin ko. Yan. Hindi ako papasok kinabukasan kasi masakit ang ngipin ko. Nagmukmuk pa ako doon, ang sakit ng ngipin ko, ganyan. May pag-iyak pa ako. Alam niyo po yun nangyari? Ito po yun nangyari. Gulat na gulat po ako sa nangyari. Sumakit po talaga yung ngipin na tinuturo kong sasakit. Hindi lang po simpleng sakit. Sobrang sakit niya na kailangan na naming ipabunot. Yun po yung time, ilang days po ako naging absent, kailangan namin humanap na magbubunot, naalala niyo, mama at papa. Yun lang naman yung scenario na binunutan po ako ng ngipin. Yun lang. Never na po ulit yun na ulit. Tanda ko po noon, punta pa kami sa munisipyo, hanap kami sa private na clinic para lang mabunot. Kasi sobrang sakit niya. Again, wala pong sakit ng ngipin. Wala po talaga. Pero dahil po sa akin declaration, na masakit ng ngipin ko, hindi ako papasok. Naging totoo po siya to the point na sobrang lala. Buo po yung bagang ko. Hindi siya something na sira talaga hanggang loob to the point na nung tinatanggal po siya, ganun talaga yung buo kong ulo. Kasi matibay po yung ngipin ko. Imagine, dinahilan ko lang po na masakit pero lumala talaga ng ganun. Kaya inalis po yung bagang na yun. Doon ko po napatunayan na may power pala po talaga ang ating dila against sa ngipin. At hindi lamang po against sa ngipin mo, yung dila mo, pwede yung gamitin ng kaaway para wasakin ang buhay mo. Wasakin ang buhay ng iyong pamilya. Magsumpa sa iyong sariling buhay, sa buhay ng ibang tao. Pero at the same time, pwede po yung gamitin para mag-flow ang blessings. Sino po dito handang gamitin ng dila para sa blessings? Amen. So ang sabi po ng Bible, sabi po ni James sa James 3:8, tingnan niyo po ang pang-discourage ni James. Santiago 3:8. Sabi po ni Santiago dito, subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao. Sino po nakapagpaamo na ng kanyang dila? Isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakamamatay. Grabe po yung discouragement niya, no? So, ang dila po natin, it is a weapon that we can use against our life, against other people. Pero whenever we pray in the Spirit, sabi po sa point natin kanina, praying in the Spirit surrenders your tongue to the Holy Spirit. So, dahil hindi po makontrol lang iyong dila, when you pray in the Spirit, sinosurrender mo yung dila mo sa banal na Espiritu. Sino po dito handa mo laging isuko ang dila mo sa Holy Spirit? Amen. So this is the last thing, last point po. At tayo po'y mananalangin. When you pray in the Spirit, you tap into the Spirit of life. So make it your life. Sabi niya po natin, Spirit of life. Ang Holy Spirit po ay Espiritu ng buhay. At tuwing tayo nananalangin sa Espiritu, tayo po'y kumokonekta sa Kanya. Na parang isang tubo na kumokonekta sa tubig. At
faucet na dadaluyan ng tubig po na walang tapos. Alam niyo po, that is what happens whenever we pray in the Spirit. We start connecting to our Creator. At alam niyo po ba, na whenever we pray in the Spirit, we release life. We release life. Alam niyo po, ang tendency ng tao, lahat po tayo, siguro wag na lang kitang idamay, ako na lang. Ang tendency po natin palagi, makita yung negative, magsabi ng negative. Kaya nga po, sa balita, pansinin niyo po, alin po ang mas marami, negative o positive? Negative kasi hindi bebenta ang TV Patrol kung ang babalita lang dyan, puro magaganda. Ang gusto po ng tao, isang lalaki na sagasaan, sugatan, patay. Yan. Sugatan, tas patay. Or isang truck, binangga ang, di ba? Tayo naman mga tao, interesado, hindi? Interesado. Nagpapakita po yan na mas gusto ng mga tao, innate po sa atin, makita yung negative, innate po sa atin, attracted sa negative kasi dahil po sa kasalanan. Kahit po ngayon, magtingin po kayo ng newsfeed, alin po ang mas maraming sineshare, yung positive or yung negative? Negative. Namatay dito, na-aksidente dito. Kakaunti po yung positive. Kasi nga po, mas attracted po tayo sa negative. Pero you know what? Whenever we pray in the Spirit, we just release life. We don't release death, we release life over our lives, over our ministry, over our family, over other people. Alam niyo po, nangyari po ito sa buhay naman po ni David Hogan. Siya po ay taga-Mexico. At siya po noon ay nagsiserve sa indigenous community. Si David Hogan po, siya po ginagamit ng Lord mag-mission sa mga tribo. So isang beses po, noong 1970, kaway-kaway po ang 1970s baby. Yan. Noong panahon po na yon, 1970, meron po, in-invite po siya para ipag-pray ang isang patay na bata, a dead boy. Sabi nila, pray for this dead boy, patay yung anak ko, panalangin mo siya. So, pagdating po ni David Hogan doon, ay nagulat po siya kasi may mga witchcraft, meron po daw mga albularyo, mga faith healer, na sinusubukan pong i-raise up yung bata. So sabi niya, Lord, show down ito. Patunayan mo na ikaw ang tunay na Diyos kasi hindi nila kayang buhayin yung bata. So hindi niya alam ang gagawin niya. I started praying in English. Hindi nabuhay yung bata. I started praying in Spanish kasi maroon din siya mag-Spanish. Hindi nabuhay yung bata. Mexico po kasi ito. May isa pa siyang language alam, hindi pa rin nabuhay yung bata. Alam niyo po, during that time, nili siya ng Holy Spirit. Pray in the Spirit. Magtangas ka lang. So, during that time, nagtatangas po siya sa harapan ng bata. For 1 hour. 1 hour walang nangyayari. Alam niyo po, nung pa isang oras na gusto na niyang sumuko. Sabi niya, Lord, wala naman nangyayari. Nung pasuko na siya, bigla pong gumalaw yung kamay ng bata. Gumalaw. And that time, tuloy siya ng pagtatangas. Alam niyo po, kaunting saglit pa, bumangon po yung bata at binuhay ng Diyos yung bata. So nakita po ng mga tao na totoo ang Diyos sa pinaglilingkuran ni David Hogan. And hindi umepek yung English sa prayer, hindi umepek yung Spanish sa prayer at yung isa pa niyang language na alam, pero ang gumana po, praying in the Spirit. Kasi whenever you pray in the Spirit, you release life. Sabi niya po natin, life. Kasi ang Holy Spirit po ay Spirit of life. At kapag tayo po ay nagpe-pray in the Spirit, nilalabas po natin yung buhay mula po sa ating bibig. Sabi po sa, binasa nating verse kanina, John 7:38, He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Sabi niya po natin, living water. Ibig sabihin, buhay. Every dead part of your life will come alive whenever you release it to those part of your life. Ibig sabihin, whenever you pray in the Spirit, nabubuhay po yung mga dapat mabuhay. Yung marriage na winawasak ng kaaway, nare-restore. Sino po dito, nakaranas ka na ng restoration ni Lord sa pamamagitan ng praying in the Spirit? Amen. Hindi ka lang aware, pero hindi mo alam, yung anak mo binabago ng Diyos dahil nananalangin ka palagi sa Espiritu. Yung marriage mo, inaayos ni Lord. Yung dating imposible na wasak na relasyon ng mag-asawa, inaayos ng Panginoon. Yung mga bagay na wasak po ay binubuhay ng Lord. Bakit? Kasi nananalangin ka sa Espiritu. So whenever we pray in the Spirit, nagkakaroon po ng buhay. Sa finances, nagkakaroon din po ng buhay. Sa yung patay na apoy sa atin po mga puso, binubuhay din po ng Panginoon. There's something when you pray in the Spirit. There is life. Sabi niya po natin, life.
may buhay po. Ngayon, sino po dito excited ka na palaging manalangin sa Espiritu? Amen. Huwag po nating sayangin. Alam niyo po, dito po sa Revival Hub, meron na po tayong platform. Hindi mo na kailangan magsulo kasi may kasama ka na. At least mas motivate ka. Again, 5 a.m. kung kayo po ay pwede join po kayo. Hindi po ito sa pilitan. Pero it is a place, a platform na tayo po ay makakapag-flow. Kung hindi po kayo pwede ng 5, pwede kayo ng 9 hanggang 10. Meron po tayong option. Sa mga taga Cavite po, actually, meron po mga taga ibang bansa pa na nagja-join sa kanila to pray. So, dalawa po yan. Ngayon, of course, hindi lamang natin ililimit doon habang ikaw ay nagluluto. Gawin mong anointed ang ulam ngayong araw. Thanks ka habang nagluluto, di ba? Naglilinis ka, hindi lamang gabok ang aalis, pati evil spirits. Thanks ka habang nagwawalis, no? So, gawin nating buhay kasi we believe there's power when we pray in the Spirit. So, ngayon pong oras na ito, kayo po'y mananalangin kahit po sa mga kasama po natin na hindi pa po ito nare-receive. So, sino po dito yung hindi mo pa nare-receive ang iyong prayer language? Tapos gusto mo itong ma-receive ngayon, taas nga po ang kamay. Wow, meron tayo doon. Sino pa po? Palakpakan po natin yung nagde-desire. Meron pa po dito. Si Aya, wow, pwede po. Si Zach po, nagtatangs po yan. Si Aya, meron po tayo doon, meron po tayo dito. Sino pa po? Meron pa po ba? Kami po'y nananampalataya na ngayon pong araw, pwede mo itong matanggap. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo. And before po tayo manalangin sa kanila, ay tayo po munang umawit. Awitan po natin ang Panginoon and let's sing na i-welcome po talaga ang apoy ng Banal na Espiritu. And hindi lang po ito para sa kanila. Ito po ay para sa ating lahat. So kung nasa lugar ka na ito, iniisip mo, nasa akin ba ang Holy Spirit? Nagtatanong ka kung nasa yung Banal na Espiritu, you know what? Ang susi po, ang sabi ng Bible, ibigay mo ang iyong buhay sa Panginoon at ang Holy Spirit ay ibibigay niya sa iyo. So if you're in this place and you never gave your life to the Lord, never mo pang ibinigay ang buhay mo sa Panginoon, this time as we sing, just continue talking to the Lord. Na Lord, binibigay ko ang aking buhay sa iyo, isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. I surrender my sins, God, and I give my life to you, Lord. I surrender everything. And naniniwala ako the Holy Spirit will fall upon you. And kung ikaw matagal ka na nagpe-pray in the Spirit, naniniwala ako kaya ni Lord i-level up yan even as we allow Him to move right now, to fill us, to send His fire over us. And in a moment, tayo po'y mananalangin para sa mga nagde-desire, hindi ka pa nagtatangs and desire to receive it, you're gonna receive it today in the name of Jesus. Yes, Lord, we welcome you in this place. Come on, let's make this our prayer. Consume me. Consume me with your fire. Consume me with your fire. Holy, holy, Holy Spirit. I know you desire more of me. I hear you calling out to me. Draw me to your presence where you are. Spirit of God, breathe on me. Minsan pa, I know you desire more of me. I know you desire more of me. I hear you calling out to me. Draw me to your presence where you are, Holy Spirit. Spirit of God, breathe. Come on, gawin mo itong panalangin ngayon sa ating Diyos. God, consume me with your fire. Consume me with your fire.
everyone just remain in the presence of the Lord. Allow the Holy Spirit to touch you. And sa mga kasama po natin na narito, na never mo pa itong na-receive, may mga mananalangin po para sa'yo. We're gonna pray for you. Our prayer team will pray for you. Pero hingin ko po sa inyo, kung ikaw nagde-desire ka nito na mapuspos ka ng Holy Spirit, come here in front para ikaw po ay may panalangin. Sa mga nagtaas ng kamay kanina, step here dito po sa front at meron po magpe-pray sa inyo. Come on, right now, just sa prayer team po natin, you can approach these persons to pray for them. Come on, come here. If you desire. Sino ba po dyan? At si Aya. Ayan. Anyone else you desire to pray in the Spirit, I believe that God is gonna give it to you. Now, one thing po na iingin natin, especially sa mga kasama po natin dito sa unahan, someone is gonna pray for you. Pero as they pray for you, just start to release the syllables. Do not pray in English, do not pray in Tagalog, or sa language na alam mo. The moment ikaw ay pag-pray, mararamdaman mo yan sa iyong bibig, i-release mo lang yung syllables. When I pray in the Spirit nung unang beses, ang sinasabi ko lang ng la 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 la. Kasi up and down yung dila ko. And ang sabi dun sa pinapanood ko, just start to put volume. Lagyan mo lang ng volume. And start na mag-flow. No? Hindi ang Holy Spirit na magkocontrol ng boses mo, ikaw ang maglalagay ng boses. Pero I believe the Holy Spirit gonna fill you. Yung dila mo, mararamdaman mo yan na kumikilos, and you just need to release the words. So, let's start. Come on, let's continue singing. And prayer team, let's pray for these people. Come on, sing right now. Consume me. Consume me with your fire. Consume me with your fire. Consume me with your fire, Lord. Consume me with your fire. Consume me with your fire. Holy, holy, Holy Spirit. Come on, start to pray in the Spirit right now. Start to pray in the Spirit. Some of you, the Lord is filling you afresh with His presence. Fresh touch in this place. Come on, be filled right now. Just start to release the syllables. Come on, start mo lang i-release. Come on, receive it. Receive it. Receive it right now. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost all over this place. Let the presence of God touch you right now. Come on for 2 minutes more. 2 minutes more. Come on, that's it. That's it. That's it. Come on, 1 minute more.
Consume me with your fire.